Totoo lang, si BBM, wala nang kwenta yung drug test diyan, eh. Addict yan o hindi addict, yung utak basag talaga, 'di ba? Yung drug test kay BBM at this point, wala nang silbi. Wala nang silbi. Mag-negative siya, mag-positive siya, it doesn't change the fact na bangag yung utak niya. Tama. 'Di ba? Yun na yun, eh. Pagka kunwari ba, nag-drug test siya ngayon, pagkatapos negative siya, will it change the fact na papalit-palit siya ng mga iniisip, wala sa hulog yung mga sinasabi? Whether addict siya or hindi addict, it's still gonna hurt us. So sa totoo lang, at this point, kung ang pinagkakaabalahan ninyo ay yung pagdibang pa rin nung video ni Bangag, gising-gising na, Diyos ko. Tinamang, mga kinukuha nga nila dyan sa Quadcom, lintik na yan. Yung mga ano ba tawag dyan? Mga kriminal. Sino bang nakakita ng, alam mo yung lahat ng naging kaaway ni Duterte, yun ngayon ang ginagawa nilang kakampi. Ang problema, yung kamping ginawa nila, mga kriminal. Hindi naman yun yung maririnis. Diba? Ayun yung ayaw ng mga tao, yung mga drogista, yung mga pulis na nababayaran at kurap, pero napakaraming military na hindi. Pero alam mo yung makikita mo yung mga pinapalabas nila doon, yung may mga nagnakaw ng yung kagaya yung sinisiraan si BP Sara, ba yun? They will not stop. Siyempre, they will not stop. Pero, sinisira talaga nila yung lakas ni Duterte, ng Duterte na yun. Kasi nasira na yung mga Aquino. So, ang isang nag-emerge from the time na naging presidente ang Duterte is talagang Duterte. So, yun ang isa pa nilang sinisira. Kaya, ang dami... yung kunwari, yung Dutertista vote, may standard kasi yan. Which is the kind of public service that we receive from PRRD. 'Di ba? Alam mo yon, yung pag sinabi mo kasing Dutertista vote, ibig sabihin, yung boto natin, gusto natin ng leader na kung saan ang nakasentro doon sa kanyang policy making, doon sa kanyang crafting ng mga policy ay tao, 'di ba? Kasi kapag kunwari, tao ang yung welfare ng taong bayan ang iniisip mo, kung welfare ng taong bayan ang iniisip mo, it should not be difficult for a politician to decide. 'Di ba? Ngayon, yung Dutertista vote kasi, tayo kasi naranasan natin yung ganito. Hindi perfect si PRRD, no? Hindi perfect si PRRD. Oo, naman. Hindi perfect si Inday Sara. Pero at least dito sa bulok na sistema na to, yung katulad ng trabaho ni PRRD at yung katulad ng trabaho ni Inday Sara, nag-thrive sila even in a bulok system. Kasi kaya pa rin nilang maitawid yung mga serbisyong pang-tao despite dun sa fact na sobrang convoluted na nitong sistema na to. Sobrang tindi na ng entanglement ng mga politiko sa mga kaibigan nila, sa mga oligarchs, sa mga kapwa nila politiko and things like that, ganun. And so Dutertista vote really, yun nga, Dutertista vote is actually people power. Yes. We want the Duterte service to be the baseline of public service. Tama. Yun. Tama. Kasi ganun. Imagine, sino ba namang ilan bang Pilipino noon ang interesado lang sa politika? Ako as in 0%, none. Naging sobra lang talaga akong interesado pagdating ni Duterte dahil yun narinig ko na sa kanya yung mga, ito pala yung mga hinahanap ko noong panahon pa. Alam mo yun, ito rin yung gusto kong makita noong panahon pa. Parang yun, diba? Kaya yung mga supporter ng mga Duterte, mga DDS, mga Dutertista, yung mga nananahimik yan for a reason. Pero nitong darating na eleksyon, nako, pinapanawagan ko na alam mo yun? Yung dito, si JL, tama din si JL na magkakanya-kanyang kabig na yung mga politiko kasi they know that the vote is with the Duterte. So kanya-kanyang kabig na sila ngayon dahil malapit na yung election. Kaya the more that, alam mo yung mga ganyan, dapat that should empower us Kaya dapat talagang i-impose natin to, talagang ipakita natin to, at talagang ipaalam natin sa mga politiko, alam namin kung gaano kami kalakas. Bilang mga botante, alam namin kung gaano kami kalakas. So therefore, nawala si, ayan. So therefore, dapat, Mari Maraw, nag-feedback ako sa'yo. Hello? Ayan, nag-feedback ako. Ayan, okay na pala. Ayan. So yun, so kailangan talaga natin i-impose sa kanila na na ito yung, kami yung may hawak ng power. At tayo naman talaga yun. Tayo naman talaga may hawak ng power. Ngayon, kapag kunwari, merong nagde-divide sa atin, doon sa Dutertista vote, remember, sino ang makikinabang kapag ang Dutertista vote ay basag? Yeah, sila. Correct. So, kaya kailangan firm tayo dyan. Yeah, yes. Actually, ang isa rin nga naiisip ko,
naalala nyo nung before the election, nung time na talagang pinapanawagan noon si VP Sara na tumakbo, ang dami nung nag-motorcade, di ba? Maliliit, parami ng parami. Mga grupo na nagpapakita. I mean, hindi yun mga politiko, mga grupo talagang normal na tao, mga botante ng Pilipinas, na gusto mo, alam mo, dapat yan mangyari rin yan even during this election, kahit ito ay senatorial lang. Para makita nila, ito yung kinakalaban nyo sa mga katarantaduhan nyo. Alam mo yun? Taong bayan, di ba? Yes. Yung mga nagbo-motorcade noon, yung mga that time na mga taong naglabasan noon, sa totoo lang, kakagigil. Excited na nga ako kasi sabi ko, isa na at nang alam mo yun, makakatulong din tayo sa pagpupondo sa mga partido ng mga Duterte kung sino man dyan ang kandidato nila. Kasi siyempre, kalaban din, hindi lang din yung tao versus tao. Hello, ayan, I'm back, Balakubak. Ayan, ako yung nawala, ayan. Yes. Sorry Marie, hindi ko narinig yung last mo sinabi. Hindi. Sabi ko, kaya excited ako, makatulong din tayong mga ordinaryong tao na makatulong sa pagpondo ng mga kandidato ng mga Duterte. Kasi, syempre, sa ngayon, ang power ng pera, ang pera nila Marcos. Kaya Marie, alam mo dapat, sa eleksyon, ang pinopromote talaga, Dutertista vote. Correct. Dutertista vote. Dutertista vote. Pagkatapos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ganon. Hindi yung kandidato muna. Hindi yung kandidato muna. Correct. Dutertista vote. Ganon. Pagkatapos pag Dutertista vote, ito yung listahan. Ganyan. Tama. Yun. Ay, nako. Kaya sharp bato ka ng makita ko lang talaga yun dito yung, hindi ko napapangalanang mapapatid ko ang paa ng lintik na bangag na yun. Ayun. Ayun lang. Anyway. Hindi naman mainit ulo ko. Parang default mo yan no? Chill yan si Marimaro, hindi mainit yung ulo niya. Default na lang yan. Ikaw ba naman kasi araw-araw mong nakikita sa balita, mga katarantaduhan ni Bangag. Sino ba naman hindi mainit talaga ulo mo? Toro. Alam mo kung yung medyo nilalamig-lamig ka sa malamig na lugar, gusto mong uminit, kumulo-kulo ang dugo mo, panoorin mo magsasalita yan. Abay talaga naman, unang 5 seconds lang na video, ang init na ulo ko. Totoo. Ayun, yun lang naman. Siya. Sabi ni JL, solution, change of government, di papasa anti-corrupt body sa ngayon. Actually, totoo yan. Body or change of government? Which one is more possible? Ano yung mas maaaring gawin? Kasi pwede kang magkaroon ng anti-corruption body kahit yung initiative ng mga private citizens. That can be done Ganon. That can be done. Well, on the other hand, of course, ako gusto rin talaga ng change ng government. Yeah. I understand the intention sa ganyan, no? Ang risk naman kasi dyan, meron, yung mga private citizens, takot din silang mabangga nila. Ang babanggain mo napakalakas Itong gobyerno ni Bangag, na ginagawa ang lahat, sirain ang buhay, tingnan mo nga ang ginawa sa KOJC, di ba? Ang mga kabuhayan nila, sisirain ng gobyerno Yung gobyernong Bangag ngayon. Ang pinakasolusyon talaga ay ang ating mga magigiting. Sinabi na rin yan ng PRRD doon sa 2-hour niya Makokorrupt din yan sa ngayon. Tingnan natin, kasi parang, actually gusto kong aralin kung paano nila ginawa yun sa Indonesia. Gusto kong, as in legit gusto ko talagang aralin kung paano nila ginawa sa Indonesia yung ganun. Yung meron sila anti-corruption body, NGO yun And it really became a huge part of their crusade dun sa paano mapabetter yung nila, yung kanilang bansa. Ayun. So let's see, tingnan natin. Ayun lang. Anyway, hello Mariam, lipat na tayo kay Chair Chair Cedro. Joey. Ayan. Hello, Chair. Gusto ko hello, lang Chair, wala kang audio. Hello po. Okay lang po. Top down kasi ako. Anytime pwede ka mapatalsik hem parliamentary. Ay, gusto ko rin yan. Kaso nga lang, it's not gonna happen soon enough Ayun. Tapos depende yan dun sa number of politicians na agree sa atin on that. Ganun. Ayun. So, not unless magiging super majority nung ganitong klaseng pag-iisip. Actually sa ngayon nga may marami ang umaagree kay marami ang umaagree kay Tambi Kaso at this point parang
pagka change of government kasi, for me, sobrang fundamental ng question. Pagka ganyan yung question, I think it must be led by someone who is a true patriot. Hindi po pwedeng si ano lang, hindi po pwedeng si tambi-tambi lang ang mag-aano. Ayun. Ayun lang. Hello, Chair. Ayan, Chair, go na. Hi Ma'am Joey. Oh. Tatanungin ko lang po kung yung Duterte stand t-shirt mo para kung kailan mo gagawin para at Ito saka na, yung line sinisignan up. na ako, ha? Ito na, Kaya dumating na nga, yung mga t-shirt, lahat ng t-shirt at lahat ng bag. Ayan, meron na para makakuha na kayo. kaya nga ma'am, para may spread out na sa ma'am, sa lugar namin para syempre malapit na rin yung election. So dapat ready na po yung mga t-shirt nyo. Kasi mag-order nga. na po. Correct, Kaya dapat mag-order din kayo. i-promote na rin natin para kahit man lang hindi na tayo magsalita o makipag-away ngayong eleksyon, makikita na nila sa t-shirt at sa page natin yung mga line-up ni PRD. Yun lang ma'am, basta mag-PPM lang ako sa iyo sa t-shirt kasi mag-order din ako ng marami para mabigay doon sa lugar namin. Thank you ma'am, God bless sa lahat. Thank you din. Thank you. Ayan. Bye. Bye-bye. Ay, magsi naman ng chika ni Chair. Okay, thank you, Chair. Ayan. Hello, Jamie Tolentino. Hello, madam. Jamie. Narinig ko. Hello. Jamie Tolentino, hello. Yes, hello. Narinig ko. Hello. Hello. Hello, Jamie. Ayan, hello. Yes. Ayan. Narinig na po? Naririnig ka, malinaw. Yes, madam. Pakyat ako kanina, bumabalang busy sa trabaho. Kailangan ko lang talagang ilabas yung sama ng loob ko kay PBB and this. Sige, go. Labas mo na. Ayaw ko talagang magmura, pero nakakamura-mura talaga ba? Doon sa latest na sinabi na siya pa yung na-deceive. Naalala mo yun? Visit. ang point ko lang talaga gustong i-ano sa pamilya nila, gaano katagal nilang hinintay bago malibing sa libingan ng mga bayani kung saan man gusto nila ipalibing yung tatay nila. Tapos ngayon, sila pa yung na-deceive. Diba? Yan lang ba? Parang, ano bang ano nila sa tatay nila? Di ba nila naisip yun? Kala ko ba mahal na mahal nila yung tatay nila? Pero, hindi naman nila mahal yung tatay nila. Hindi nila ginagalang yung tatay nila. Parang lang, si BBM, wala nang kwenta yung drug test dyan eh. Adik yan o hindi adik, yung utak basag talaga. Di ba? Kaya parang, talagang nakakamura-mura talaga siya. Sobrang ewan ko sa kanya, sa buhay niya. Talaga, doon na talaga, ako talaga, Duterte sa vote, diretso tayo dyan. Ipaglalaban natin yan hanggang sa huling hininga. Pero, nakaka-busy talaga. Busy talaga ako. Sabi ko, papasok, pag nag-live talaga si Ma'am Joey, papasok talaga ako, maglalabas talaga ako na sama ng loob. Sama talaga ng loob pa rin. Actually, maganda nga yun. Yung parang, kung siya napalibing yung tatay mo sa panahon ni PRRD, pagkatapos ikaw pa yung Oo, grabe yun. Pero yung mga nilalabas, yung sa Senado, ano yun? Ang mga sinabi ni Mrs. ng isang araw, dapat tinuluyan na lang yun. Patay na tapos binuhay. O, para solve ang problema. O, di ba naman ka na? Dito ka pa rin. Tapos yung isa pa yung Kerwin pa, biglang lumabas din. Dapat tinuluyan na rin. Kerwin na siya ngayon. Siya ay si Kerwin. Kaya nga, busy. Nakaka-busy talaga yung government natin ngayon. Wala talaga maaasahan. Sabi, sabi ko hindi ako tatanda dito sa Kuwait para tatanda ako dito sa Kuwait. Parang hindi makakauwi ba? Kasi parang, anong trabaho? Wala man. Magiging trabaho, wala man silang ginagawa para magkaroon ng trabaho ng mga Pilipino. Parang wala eh. Yung walang tinatay yung mga factory ba na dapat yun yung mga tayo sa food eh. Ba't hindi magtayo ng mga sa mga province na nasasayang yung mga gulay, nasasayang yung mga kung tinatapon lang yung mga katulad ng sa Nueva Vizcaya last time, yung mga tomato. Wala, sobrang laking sayang na dapat kung nagtatayo kayo dyan ng gawaan ng tomato sauce, gawaan ng mga ganun ba? Eh, kaya-kaya naman ng government natin mag-fund niyan. Nakakapag-fund nga sa ayuda ng bilyon, doon pa. Mga ganung simpleng bagay sa mga province natin, sa mga probinsya natin na hitik talaga sa mga fruits, sa mga gulay. Dapat doon sila nag-i-invest, hindi sa ayuda. Ano nangyayari sa ayuda? Sa mga Pilipinong tamad doon. Yung mga Pilipinong tamad lang ang makikinabang sa ayuda.
Yan yung naging Hindi foundation naman. ng modernization ng China, agriculture talaga. Yes. Ayun lang, madam, salamat kasi at least maloob-loob na yung loob ko ngayon. Wag na, ayan. Buti naman at nakagaan-gaan sa kalooban mo, Jamie Tolentino. Yes, Maraming salamat yes. sa pag-share. Ayan. Okay, thank you. Ayun lang, maraming salamat. Okay, sige. Next time. Ayan. Ang tawag dito, yun yung sinabi ko, na-mention ko na rin to before, yung drug test kay BBM at this point, wala nang silbi. Wala nang silbi. Mag-negative siya, mag-positive siya, it doesn't change the fact na bangag yung utak niya. Tama. Diba? Yun na yun eh. Pagka kunwari ba, nag-drug test siya ngayon, pagkatapos negative siya, will it change the fact na papalit-palit siya ng mga iniisip, wala sa hulog yung mga sinasabi? Diba? Correct. Will it change the fact na binudol niya tayo dun sa mga pinangako niyang, mga pinangako niyang gagawin niya nung election? Hindi naman. Diba? Ibig sabihin, yung, kung kunwari, ngayon, nag-negative siya sa drug test, o edi ibig sabihin natural mo talaga yung pagiging bangag. Mo kailangan ng drugs para maging bangag, 'di ba? Ngayon yung pagiging bangag niya is really more of an excuse eh. Parang pag kunwari nag-drug test siya, positive siya, parang okay, kaya naman pala ganyan ka magdesisyon, 'di ba? So parang naiintindihan na namin kung bakit ka ganyan magdesisyon. Kaya naman pala addict ka pala eh, ganyan. Ngayon kung kunwari hindi siya addict, does it change the fact na mali yung mga pinagagagawa niya na hindi na ba nakakagalit yung mga desisyon niya? No. It's still gonna hurt us. Tama. Yung pagiging addict niya or pagiging hindi niya addict, it only affects him and his family sa totoo lang. 'Di ba? Kasi syempre, it will hurt your health and things like that, ganyan. Ngayon yung pagiging addict niya, tapos gumagawa siya ng ganitong mga posisyon sa buhay, sa gobyerno, whether addict siya or hindi addict, it's still gonna hurt us. So sa totoo lang, at this point, kung ang pinagkakaabalahan ninyo ay yung pagdibang pa rin nung video ni Bangag, gising-gising na. Diyos ko, wala kayong narinig sa mga criticism kay BBM kahit isa. At saka kahit i-debunk nila yung video, sinasabi rin naman ng mga taong nakasama niya, nakaka-addict siya. Oo. Diba? Sabi ni Miss Joey, pwede ba mag-last point pa akyat? Sige, akyat ka, JL. Bilis. Ayun. It doesn't change. Actually, yung drug test will have a very, very little value. Ganon. Kasi, yung drug test will only tell you na, hindi siya addict for a certain period of time. Ngayon, ang tagal-tagal na. Pagkatapos, hindi pa rin siya nagda-drug test. Yung hindi niya pagiging addict will only confirm na hindi siya addict for the past 6 months, yung hair follicle. 'Di ba? 6 months, 3 months, 'di ba? Ilang taon ka ng presidente? 3 years na, magta 3 years ka ng presidente. So, 'di ba, wala na siyang kaya again, dati ko pa naman 'to sinasabi, even before pa maglabasan ulit yung mga Ensay Bobo na nagsasabi na fake yung Pulveron video, it would have very, very little value now. Ganun. Ayun. Pwede bang lang ako, last point ko lang, Joey? Sige, go. Okay. Kasi, ang isa pang dapat din nating bantayan, di ba? Dutertista vote. Bantayan din natin ang COMELEC. Yung mga precinct during the election na siguraduhin natin na ang boto natin nabibilang ng tama. Kasi, pati di ba, yung tao dyan sa COMELEC, under na rin nila eh. Sila rin ang mga naglagay niyan. So, yan. Correct. Yung risk of the election being rigged, napakataas talaga. Kasi nga, syempre, ang may hawak niyan, admin, and they do not have, huge support nowadays, kahit pa sinasabi ng mga survey na ganyan yung nila, ganyan yung resulta ng survey. Meron akong parang feeling na yung survey talaga ngayon hindi talaga siya nagsasabi ng totoo. Pero, di sige, but the control of the election is very likely held by the First Lady and BBM. O kung sino man na maaari nilang utusan to do the dirty work. So, kaya nga, dahil sa ganun yung sitwasyon, it becomes even more important na mag-consolidate ang Dutertista vote. Yes. Base sa mga computation ng iba't ibang mga nilalang na magagaling sa math, as sinasabi nila, ang pwede mo naman kasing dayain sa election is up to 5 million votes only. Anything that is higher than that, masyado ng obvious. So, hindi na siya kapani-paniwala. Pero So therefore, pero yung more than 5 million, kung spread out 'yon
pwede nilang gawin. The reason I am saying kung spread out, tingnan mo kung sino yung mga nag-file. Pwede rin kasing yung mga nag-file na yon, yung mga boto doon, kukunin din nila paunti-unti at ilalagay somewhere else. Or yung Iniisip mga ko rin boto yan. ng Duterte vote, tatanggalin nila, ilalagay nila dun sa ibang mga hindi winnable. Correct. 'Di ba? Yeah. Ayun. Kaya nga dapat sa ngayon pa lang dapat ingayin talaga natin yung Dutertista vote na yan, na paliitin natin yung space dun sa mga bagay na pwede nilang dayain. Kung sakali ang sabi nga ng mga magagaling sa math, plus minus 5 million votes ang pwede nilang gawin sa isang kandidato. Anything that is higher than that, masyado nang magiging obvious, ganon. So therefore, kailangan talaga na we show up na to the point that it's gonna be very difficult na dayain yung choice natin. Ayun. Ayun. Parang kinakabahan ako for Davao, kahit walang kwenta yung Nograles na yon, isa yon sa mga napangkakian ng tulong, napangakuan ng tulong ng admin. Actually, sa totoo lang, lalo na yung laban ni Polong at saka ni Migs Nograles. Si Migs Nograles, tumatahimik siya ngayon kasi maganda yung posisyon niya. And I think, dahil sa nakakuha na siya ng enough, pa lang 2022 pa lang tinatrabaho na yan ni Migs Nograles eh. Tinatrabaho na yan ni Migs Nograles. So, kinausap niya na yung mga barangay. In fact, ang lahat ng ayon sa puting ahas ko, out of parang 180 plus na barangay sa Davao, meron na daw doon na parang around 60 na barangay na nag-pledge na ng support kay Migs. Ganon. Ito ay nung panahon na hindi pa si PRRD ang tatakbo bilang mayor. Ganon. So, it might be different now. However, talagang ready talaga sila. Alam niyo yun, kung kaya nilang magpatakbo ng quad hearing ng ilang buwan at ng mga hearing na tatargetin ng mga Duterte, definitely kayang-kaya rin nilang bilhin yung mga tao sa Davao para matalo ang mga Duterte. Ayun. So, sabi ni Jane Ling Dalag, Davao is Duterte pa rin. Yeah, I think so. Walang duda doon. Pero, it doesn't mean na hindi papalag yung mga Nograles. Gagawin niya ng lahat para talunin yung mga talunin ang mga Duterte. And I think ito sa ano na to kasi among the Duterte, si Pulong naman talaga yung parang pagdating sa boto ng tao. Parang siya naman talaga yung parang malaki yung possibility na pwedeng talunin ni Migs sa eleksyon. Ganon. Si Pulong naman talaga. Kaya si Pulong yung kinalaban niya eh. Kaya therefore, yung Dutertista vote sa District 1 is very, very important kasi may mga nag-pledge na nga dyan ng support kay Migs. Ayun. So, wag tayong magpakasiguro. Kaya kailangan, lahat ng Duterte supporters sa District 1, you really have to show your support to Congressman Pulong. Ayun. May makinarya si Migs, wag tayo pasisiguro. Kaya kailangan magbantay kayo dyan sa Davao. Totoo. Ngayon. Duterte pa rin mga taga Davao. Oh yeah, I think so. Walang problema doon. Pero wag niyong maliitin si Migs. Ang daming pera niyan. 'Di ba? Ang daming pera niyan. Hi, Joey. Ayan. Teka, sino yung nagsasalita? Si Darwin? Oo. Sige, go Darwin, ikaw na. Yeah. Ako naman, kasi nakita ko na yung laban niyan ng mga Duterte at saka when Nograles was the Speaker of the House, remember? Yung tatay. Oo, pinataob siya ni Sara. Sara was a first-termer mayor at that time, ha? Pero hindi niya tinalo si Sara. Oo. Pero gusto kong bumalik doon sa change ng system na na sinasabi mo na baka kasi di ba magkaiba kayo ng posisyon dito ni SAS Saan? sa sa constitutional changes? Hindi naman. Parang Parang si SAS kasi is for parliamentary system, tapos ang gusto niya ay kahit sino pang hudas ang naandyan, kay halimbawa Romualdez or what, siya ay parang parang Hindi. Ang alam ko ayaw rin ni SAS na si Tambi yung mag-aano diyan. Yun ba? Kasi parang siya, sinasabi niya, parang yung latest yung latest na post niya about is parliamentary regardless, kasi mas papalitan din, magkakaroon din ng kumbaga yung party system. Oo yata. Kasi parang ang sinasabi ni SAS is that it will heal itself anyway. Parang mag-parliamentary ka, kung parliamentary yan, di madali lang rin naman masisipa si Tambi, ganon. Madali lang naman masisipa si Tambi na ganun.
Hindi pa namin na-discuss ng bonggang-bongga ni Sas yan, pero parang gano'n nga yung ano niya, gano'n nga yung stand niya. Pero ako kasi, pagka gano'n ka-fundamental yung pag-uusapan, yung change of government, it has to be led by someone who is really, really patriotic. Ang problema ko kasi kay Tambi, 'pag siya yung nag-lead ng constitutional change, puwede naman kasing hindi lang yung system yung babaguhin niya, eh. Maaari rin siya mag-insert ng mga provisions sa constitution that will really hurt us eventually. Oo. Gano'n. Gano'n sige babaguhin into parliamentary, pero maaari siyang maglagay sa constitution ng mga bagay na talagang papabor sa mga oligarchs or things like that, yung mga gano'n. So, it's not just about the system na worried ako. Kung mako-confine yung changes dun sa pag-change ng government into ganyan-ganyan, di sige walang problema. But how sure are we na wala siyang ipapasok sa constitution natin na pabor sa kanila? Oo, kasi baka kasi ang dating niyan, baka yung kay Marcos pa rin na 'di ba, yung we had a parliamentary form of government actually nung time ni nung time ni Marcos, ni Macoy, yung tatay. Pero naging mga lang, tau-tauhan lang sila, Sila Virata, sila Pero kasi Ingat yung parliamentary nun parang naman yun, parang kindergarten parliamentary system. Hindi naman talaga siya parliamentary kasi ang nagde-decide pa rin ng presidente. o yun nga. Mm. Baka nga ganun din ang gawin na na sistema na ni Romualdez. Oo. Tapos I will have to add yung yung kasi yung media ngayon, yung mainstream media, medyo nakakatakot sila kasi 'di ba? Kasi yung votes natin mukhang hindi mapoprotektahan because of our mainstream media 'Di ba they do not report ng properly talaga Slowly, ng oo. Actually nakakatakot rin 'yan. Nakakatakot rin 'yan. Kaya dapat nga talaga dapat talaga full force talaga dapat ang Dutertista vote. As in, kailangan talaga full force talaga tayo, gano'n. Let us not expect that, alam mo magandang point rin 'yan 'no. Let us not expect that the mainstream media is going to cover yung Oo. mga insidente sa mga kanya-kanyang lugar. Kaya dapat yung Dutertista vote, alam talaga na una we should vote, vote straight. Pangalawa, we should also report kung ano yung may mga nag-message nga sa'kin na, "Miss Joey, meron bang pamamaraan kung paano tayo makakapag-watch ng election sa buong Pilipinas?" It's very difficult to do 'no, and I don't think I would be capable enough to stage such kind of Oo. dahil mahirap talaga 'yan. Pero maaari tayong manawagan sa mga kababayan natin, sa mga Dutertista voters diyan, na buksan ninyo ang inyong mga mata at i-cover ninyo ang mga kaya niyong i-cover, gano'n. So yun, talaga parang i-update ninyo, well, kung kunwari, merong mga pangyayari sa inyo sa eleksyon, ganyan, mga kaganapan na nangyayari sa mga bayan ninyo na gusto niyong maipakita sa social media pero natatakot kayo na ilabas, puwede niyo i-send sa mga vloggers or sa mga para kami ang bahalang mag-expose niyan, 'di ba? Yung mga gano'n. PPC pa rin ba ang mag-aano ngayon? Ang parang pinaka-independent na magkakaroon ng mga quick counts? Ano? PPC pa rin ba yung Parish Pastoral Council, yung parang gano'n na 'di ba mayroong parang nagki-quick count 'yan na is it still Pero PPC? usually Ang parang accredited nila? binibigyan nila oo, marami sila diyan, parang marami silang authorized na magkaroon ng quick count din, gano'n. Mm. So usually parang ang nagbibilang yung mga national parties alam ko authorized din sila for quick count, gano'n. Tapos kunwari yung Kahina-hinala kasi ang PPC at kahi saka yung basta may mga NGO na election oriented, usually nabibigyan sila ng authority na magkaroon ng parang mirror counting, gano'n. oo. Yun. Wala kasing ngayon, wala kasing aktibong election watchdog, O kasi na-penetrate na lahat ng mga kandidato. Oo, halimbawa nawala yung Hindi lente. naman talaga sila watchdog, parang watchdog na lang naman sila ng oo. Watchdog na lang naman sila ng kandidato nila, ayun. Ayun, Anyway, yun lang sa akin. oo. And hello Buhay Makabayan! O sige, Darwin lipat na tayo kay Buhay Makabayan ha. Joey, kamusta ang tindahan mo ngayon? Ang ganda ng mga tao. Oo, So, ayun. ayan yung pinag-uusapan natin yung voting 'no. Siguro makineria, nasa kanila lahat. Pero possible kung tayo mismong mga mamamayang Pilipino, gawa tayong initiative or tayo yung na magtulong-tulong 'no. Dun sa naisip ko nga yung sa t-shirt na sinasabi mo na Dutertista natin, sa likod niya 'di ba may mga numbers yung mga Senate mga Senate candidates. So yung mga sa likod niya, yung mga even mga numbers, alam mo yon para para sa election mismo, suot yun ng mga Dutertista. So alam mo yon yung minsan yung mga matatanda or yung mga taong na naku-confuse sila kasi nandiyan na yung talagang bayaran yung araw na yan, bayaran yan To remind them, kung may makikita silang mga t-shirts natin, may mga numbers doon, they will be reminded
na alam mo yon na kahit na siguro may hawak silang pera sa kamay nila or nasubuan sila ng mga pinagagawa nitong mga ano na to, ang mga ano na side ni Bangag, ma-remind sila every day and every minutes ng yung time na yun. Oo nga eh. Kaya nga ano ang tawag dito, let's be an agent of information. Pati dun sa ano, yung maganda yung sinabi ni Darwin no, na pagdating ng eleksyon, magkakaroon talaga, hindi mo maasahan yung mainstream media na mag-cover truthfully eh. At meron silang mga ibang bagay na baka maaring hindi nila ikwento sa public. So therefore, tayo talagang mga ganyan rin yung naging call nung 2022 election, to be fair. Di ba kaya nga parang ang dami ring mga kaganapan noon na ano. Ang masaklap kasi dyan, yung dayaan kasi since electronic, hindi naman kasi talaga makikita ng tao yan. Yun yung isang threat dyan. But pero like wala I said, copy? Hindi ba binibigyan ng copy or hindi ba natin pwedeng gamitin yung mga telepono natin or mga mobile natin while we are doing something? Hindi ba tayo allowed? Bawal mag-capture ng kahit ano kapag ka nasa presinto ka. Pag nasa loob ka ng presinto, bawal picturean yung balota mo, bawal picturean yung ano, hindi yun po pwedeng hindi yun po pwedeng ma-capture, mahuhuli ka na, ma-void rin yung malala talaga yung mangyayari ngayon, ano? So, at least, medyo mabigat to, medyo matagal pa naman, siguro. Ang ano dyan, yung mga bilihan ng boto, ayan, yan yung mga dapat ma-eme. Bantayan. Oo, yung mga ganon, bilihan ng boto or yung mga tipong, yung mga election violence, ayan, ganon. Yun yung mga dapat natin mabuntayan. Siguro yun nga yung unahin natin, yung mga t-shirts, tapos, alam mo yung ginagawa nila sa government ngayon, halos yung tinitignan natin, we're focusing also dun sa mga mga Senate candidates natin, yung mga list, pero nakita mo yung way nila, yung strategy nila na yung Congress, halimbawa nakaupo yung kapatid, o nakaupo yung anak, o nakaupo yung tatay, susunod sa kanila mismo, kamag-anak nila. Kung pinapalakas natin yung Senate natin, o inaano natin, yung Congress din, Oo, sa totoo lang yung Congress din, kailangan talaga. Wag siguro lang dun sa 24 sa 12 na natin at sila filter din natin yung Congress. Sobra ang hindi ko alam kung paano anong si Benny Abante, Diyos ko po naman, Metro Manila. Ay 6th district ng Metro Manila. Yun ang iboto yan. Grabe, di ba? Alam mo, palala ng palala, palaki ng palaki yung gusto nilang kuhanin. Ang kakaiba. So, yung strategy nila medyo talagang hindi sila nahihiya. Parang feeling nila nakasaksak na sa utak nila na tama yung ginagawa nila. Alam mo, may dito, basahin ko lang tong comment ni Dandre Dulay. Watch out sa Abra, uso ang patayan doon pag election period. Kawawa mga kalaban ni Bernos. Alam mo, meron akong kaklase nung dati sa law school. Lawyer na siya ngayon. Tapos sabi niya, kaya siya nag-lawyer kasi nga, doon sa Abra, uso yung land grabbing, ganun. Tapos nagpapatayan daw talaga mga tao doon. Tapos apparently, parang ang daming kwento pala dito sa Abra, yung mga Bernos, parang meron din silang mga kamag-anak nila na katunggali nila sa politika. And even them, talagang sila rin daw, talagang grabe rin daw yung awayan nila. Medyo parang kawawa rin tong Abre. May may parang nag-share sa akin na vlogger na taga Abra. Hindi politics yung content niya. Ang content niya is really on travel. So sabi niya gano'n, Miss Joey, tingnan mo to. Sabi niya gano'n, tingnan mo to. Ito, travel vlogger to. Pero taga Abra siya. So yung mga trip niya sa Abra, mga pinupuntahan niya yung mga pasyalan doon, ganyan. Ang Abra kasi maganda naman talaga eh. May siya, yung may ang king charm yung Abra. Maganda yung natural resources niya. Tourist spot ba siya? Oo, meron siya mga tourist spot talaga, ganun. Pero makita mo talaga habang nagta-travel siya, pucha, talaga lubak-lubak yung kalsada, talagang at saka yung mga tulay na hindi tapos, yung mga ganyan. And like di ba parang binanat-banatan ko tong si Ching Bernos, ganon. Tapos kasi nga parang rin ako dun sa vlogger kasi na nakita ko yung travel vlogger. Kasi magaganda rin naman talaga yung lugar sa Abra eh. May mga tourist destination talaga. Kaya nagbitaw ako ng salita nun before na parang gusto ko pumunta sa Abra. Parang just to check what is going on, ganyan. Hindi mo talaga, ang dami talagang nag-message sa akin na Miss Joey, naku, mapapatay ka dyan. Huwag kang pupunta dyan, ako, mag-ingat ka. Sabi niya gano'n, huwag mo nang ituloy yan, ako, delikado, ganyan. I mean, it was a casual parang statement on my part na parang gusto kong pumunta doon, gano'n. Pero sila mismo, yung mga nag-message sa akin, hindi, taga-Abra kami, alam namin ganito ka-delikado dito. Gano'n. So, nakakatakot kasi parang, yun nga ang kwento nga daw dyan sa Abra. Kapag ka na-challenge yung status quo, may violence talaga.
So, ako sana magbago na rin ang ABRA 'no, sana magkaroon na rin sila ng ibang leaders diyan. Sana may matapang na who can really fight for people of ABRA. Legit, as in yung legit na ano. Kasi ang dami masyadong sub-story sa ABRA, kawawa rin sila dun. Ayun. Miss Joey, pwede ka mag-shampoo model and give us kwentong barangay po, sabi ni Ganda kasi ng buhok mo eh, tsaka yung aura mo ngayon maganda. So, Oo. tsaka alam mo, hindi, Joey, hindi lang naman sa ABRA. Lapitan na natin ha. Balita ako nga balita ako dito sa medyo Laguna, ganyan na rin. Alam mo, nagpahinga lang din sila. Kasi meron silang, Mm. alam mo yun, meron silang takot. Mayroon kasing si Tatay Digong meron siyang kamay na or influence na alam mo yun, nakakaano siya ng tama. Pag tama yung ginagawa ng presidente, tama yung ginagawa ng mga galamay pababa niya. So alam mo I think I heard that from Laguna. Grabe yung barangay pa lang to Joey. Hindi yan nababalita. Patayan talaga. Mm. Malapit na yan Mm. hindi yan sa ABRA. Talagang patayan tapos tanggalan ng pwesto. Which is ang tagal na 6 years na hindi ganyan. Nung eto lang administrasyon na to, bumalik ulit yung mga yung tradition na ginagawa ng political so sabi ko talagang normal yan sa Singapore nga kung maalala ko yung kwento ng mga kaibigan ko ang minister o presidente pag magaling talagang umaayos ang bansa talagang makikita mo yun talaga ang ang pattern ng political strategy kung magaling yung presidente umaayon din yun sa mga flow sa baba lalo na hindi lang magaling siguro may kamay na tama ang pamamalakad so kay BBM wala ka nang magagawa